Yan po ang gusto kong pag-usapan natin ngayon, mga kaibigan, sa oras na ito. Kasi kung napapansin po ninyo, bihira lamang po na pinag-uusapan yung mga ganitong usapin sa loob ng mga kapilya o mga simbahan, sa loob ng mga bahay-sambahan. Kasi napapansin ko, karamihan ang pinag-uusapan po, mga kaibigan, sa loob ng mga kapilya ngayon ay puro mga obligasyon, mga pera, abuloy, yung pangangailangan ng church, blessing. Yun po, mga kaibigan, ang hindi maputol-putol na usapin diyan po sa loob ng mga kapilya ngayon. Kaya napapansin ko, kailangan malaman o mapag-uusapan din yung mga ganitong usapin tungkol po sa 1,000 taon na may mga tanong po natin na dapat nating i-consider na bakit kaya kailangan pang magkaroon ng 1,000 taon at bakit kailangan pa na si Satanas ay ikulong sa loob ng 1,000 taon para lang makapaghari si Kristo sa ibabaw ng lupa. Bakit si Kristo ba hindi pwede makapaghari kung meron si Satanas, mga kaibigan? Bakit kailangan pang kalagan pagkatapos ng 1,000 taon? Bakit kailangan pa si Satanas ay kalagan, mga kababayan? Ano ba yung pinagkaiba sa panahon ng 1,000 taon na paghahari ni Kristo? At ano ba yung pagkaiba dito sa panahon natin? Yan yung mga tanong, mga kaibigan, na gusto ko pong pag-usapan natin dito sa ating programang Expose the Truth. Kaya sana po ay huwag po kayong aalis. Mag-comment lamang po kayo kung ano po yung gusto nyong i-comment. Napakagandang usapin po ito kasi bihira. Sabi ko nga, mga kaibigan, bihira po na pinag-uusapan yung mga ganitong usapin. Pagkatapos po ng 1,000, pagkatapos po ng rapture. Kasi sa mga tao, makakaiba kasi ang mga tao tungkol po rito mga kaibigan. Yung paniniwala po ng iba, mauuna daw yung rapture, and then pagkatapos ng rapture doon sa langit, magkakaroon ng boda doon ng 7 years. Dito naman sa lupa ay 3.5 years na tribulation and then 3.5 years great tribulation. Na yung 3.5 years na yan na great tribulation, yan daw yung pagtatak ng hayop. Yan ang paniniwala ng halos karamihan, mga kaibigan. Ang mga Katoliko naman, wala silang rapture. Pagbalik ni Kristo, sabi nila ay hukuman na agad. Yan naman ang paniniwala ng Katoliko. Iba-iba po ang ating interpretasyon, mga kaibigan. May naniniwala naman na sa gitna ng 7 years ay doon magaganap yung rapture. Pagkatapos ng 3.5 years tribulation, rapture, and then papasok ngayon yung Great Tribulation na kung saan ay magtatak ang Antikristo. Pero tayo, mga kaibigan, naniniwala ako na ang rapture po ay magaganap pagkatapos ng tatakan, mga kaibigan. Pagkatapos na makapagtatak ang hayop, makapaghari ng 3.5 years, ay magaganap po ang rapture. Doon po yung rapture. Yun po yung aking paniniwala, mga kaibigan. Bakit po, mga kapatid? Kung atin pong uugatin, como ito ay naipalabas ko sa ibang mga video, pero i-recap ko lang para makasunod po yung mga bago pa lang na nakapakinig o nakapanood dito sa video na ito. Doon sa
unang Tesalonica, Kapitulo 4, sa versikulo 16, na kung saan mayroon pong sinasabi na pagbaba ng Panginoong Hesukristo, bubuhayin niya ang mga namatay. Pero hindi lahat. Kung babasahin natin para mas malinaw, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Maliwanag po na ang mabubuhay lamang po yung namatay kay Kristo. Ang tanong mga kapatid, sino yung mga namatay kay Kristo? Ito yung unang pagkabuhay na maguli. Yung unang pagkabuhay na maguli, ang mabubuhay yung namatay kay Kristo. Ito yung sinasabi ko na mas mauna ang pagtatatak kaysa yung rapture, kasi ang mabubuhay sa unang pagkabuhay o yung rapture ay yung mga namatay kay Kristo na tinatakan. Na hindi tinatakan pala, no? Na hindi tinatakan ng hayop o hindi nagpatatak. Patunayan natin. Dito po sa Revelation chapter 20 sa verse 4, ganito ang sinabi ni Juan. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisilukluk sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Maliwanag na yung mabubuhay sa unang pagkabuhay na maguli na maira-rapture, yung mga hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay dun sa pangalan ng hayop. Hindi yan matututulan yung mga nangangaral na mas mauna ang rapture kaysa yung pagtatatak. Hindi nila kaya yan tutulan, mga kaibigan. No? Tandaan nyo, ulitin ko, ang unang magaganap, magtatatak muna, at yung mga hindi magpatatak sa hayop, pupugutan ng ulo, sila yung mabubuhay sa unang pagkabuhay na maguli. Sila yung mabubuhay sa unang pagkabuhay na maguli o yung mararapture. Na sila yung kasama ni Kristo na maghahari sa loob ng 1,000 taon. Sa makatuwid, pagbaba ng Panginoong Hesukristo upang buhayin ang mga patay na namatay sa Kanya upang maghari sa loob ng 1,000 taon, may magaganap muna na bakbakan. May magaganap muna ng bakbakan na kung saan si Kristo ay bababa kasama ang mga anghel para makipaglaban doon po sa hayop at sa bulaang propeta. Mababasa natin yan buo, ang istorya, doon sa Revelation chapter 19, verse, umpisahan mo sa 10 hanggang pababa, mababasa mo yung pagbaba ng Panginoong Hesukristo. Iba kasi ang pagkaunawa ng mga iba, mga kaibigan, pero pabayaan natin yun ang pagka-interpret nila. Ngayon, pagkatapos po kasi ng rapture, ang mga tao igagather ng Panginoon dyan po sa alapaap. Sabi kasi ng iba, pupunta sila sa langit at magkakaroon ng boda. Walang matibay na batayan yon, mga kababayan, no? Pero sa Biblia po, sinasabi kapag aagawin ng tao, yung mga namatay kay Kristo, dadalhin sa alapaap. Ano gawin nila sa alapaap? Ewan ko. Baka mag-meeting sila
And then, sabihin ni Kristo kung ano yung gagawin para sa paghahari sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng gera dito sa baba, dahil pagbaba kasi ni Kristo ay huhuliin nila yung hayop at saka yung bulaang propeta at saka si Satanas ibubulid sa dagat-dagatan sa kalaliman para ikulong ng loob ng 1,000 taon. Yun po ang mababasa sa Revelation chapter 20 verse 1 hanggang 3, mga kapatid, kung atin pong babasahin, no? Dito sa verse 3 na lang para mas madali, no? Kasi mahaba masyado kung basahin natin. Sa verse 1, may anghel na bumaba upang dakpin si Satanas at huliin. Nakahawak siya ng kadena. Ano dahilan? Para ibulid sa kalaliman. Dito sa verse 3, ang dahilan kung bakit ibubulid si Satanas sa loob ng 1,000 taon, ito, at siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarahan at tinatakan ito sa ibabaw niya. Ano po dahilan? Bakit niya ibinulid? Upang wag nang magdaya sa mga bansa. Hanggang kailan? Hanggang sa maganap ang 1,000 taon. And then pagkatapos, nito ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. Yan yung mga tanong. Bakit kailangan siya ikulong? Bakit kailangan siya kalagan? Mga kapatid. So dito, makikita natin kung atin pong i-analyze, atin pong lawakan ang pagkaunawa. Ang dahilan kung bakit ibulid si Satanas sa kalaliman, sarahan, para hindi makalagan, makapagdaya, mga kababayan, nakakadena pa siya. Ang sabi dito ay upang wag nang magdaya sa mga bansa. Sa makatuwid, sa loob ng 1,000 taon, mga kababayan, meron po palang pwedeng madaya ni Satanas kung sakali hindi ikulong. Nakuha nyo ba yung logic, mga kapatid? Kung hindi ikulong si Satanas, pagbaba ni Kristo para maghari ng 1,000 taon dito sa lupa, may tendency na makapagdaya. Sa makatuwid, meron pang mga tao na pwede niyang dayain kaya siya ikulong. No? Hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ano ba kasi gawin nila sa loob ng 1,000 taon? Mga kababayan, akala ko ba kung mabuhay na maguli ang mga tao ay papasok na sila sa langit and then dun na sila? Hindi po pala, mga kapatid. Kundi maghari pa sila ng 1,000 taon dito sa lupa. Ano dahilan? Ano gagawin nila sa loob ng 1,000 taon, mga kaibigan? Ulitin kong basahin sa verse 4. Sabi dito, at nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. Yung mga nakaluklok. Kung iisipin mo yung binigyan sila ng paghatol, sa makatuwid, may batas doon na maaaring may salungat doon sa batas. Kaya nagkaroon ng paghatol. Hindi po pwede na yung mga mabuhay na maguli na namatay kay Kristo, sila yung hahatulan. Hindi. Kasi sila nga yung binigyan ng paghatol. Ituloy natin. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So yung mga mabubuhay na maguli na pinugutan ng ulo,
dahil sa patutuo ni Jesus, sila yung mabubuhay, kasama ni Kristo yon maghari. Sila yung maghatol. Sa makatuwid, hindi sila yung hahatulan. Mga kaibigan, ang sabi kasi ng mga iba ay paghahatol si Kristo yan. Ay, hindi. I-analyze mo lang yung talata, maliwanag. Na yung mga mabuhay na maguli, na kasama ni Kristo maghahari sa loob ng 1,000 taon, sila yung gagawin niyang tagahatol. Sa makatuwid, meron silang hahatulan. Ito pa, pakinggan nyo. Ang mga iba, sa mga patay ay hindi na nga buhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito yung unang pagkabuhay na maguli. Ibig sabihin, meron pang pangalawa. 6. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito, yung mga nabuhay na maguli, sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Maliwanag na po mga kaibigan na yung mga mabuhay na maguli sa mga patay, hindi na sila kayang dayain ni Satanas. Kasi wala nang kapangyarihan yung ikalawang kamatayan doon sa mga nabuhay na maguli ng una. Ang tanong mga kaibigan, bakit ikulong pa si Satanas? Kung hindi naman po pala sila madadaya. Bakit kailangan ikulong upang hindi makapagdaya si Satanas? Ibig sabihin lamang po yan mga kaibigan, meron pang tao na talagang pwedeng madaya ni Satanas na madatnan, na dating buhay, na sila yung paghaharian nila, na sila yung pangaralan kasi yung mga mabuhay na maguli ng una, gagawin niya itong mga saserdote. Ano ba kasi trabaho ng saserdote? 'Di ba ang gawain ng saserdote ay mangaral? Mangaral sa mga tao, 'di ba? Ganyan ang gawain ng mga saserdote, mga kapatid. Bakit kailangan magkaroon ng saserdote sa loob ng 1,000 taon? Kung walang tao na normal, kagaya, katulad natin, mga kaibigan na mortal, no? Ibig sabihin, doon sa loob ng 1,000 taon, may mga tao na hindi namamatay pagbalik ng Panginoong Jesucristo na kanyang paghaharian, na hindi po naligtas. Ang dahilan po, mga kapatid, ng pagkakaroon ng 1,000 taon para maganap yung pagkahari ng ating Panginoong Jesucristo na tinatawag na Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kasi kung ngayon naghahari man si Kristo, mga kaibigan, pero hindi pa buo na siya'y nakapaghahari sa lahat ng mga bansa. Dahil meron pang Satanas na nag-uudyok sa mga tao upang hindi sumuko sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan si Satanas ay ikulong para wala nang mag-udyok sa tao. Hanggang may magpapalakas kasi sa tao, mga kaibigan, ay ayaw niyang lumapit, ayaw niyang sumuko sa Diyos Hindi nyo ba naiisip yon mga kapatid? Na ang tao hanggang malakas siya, hanggang meron siyang kapangyarihan, may Satanas na nanganganlong sa kanya, ay talagang hindi yan susuko sa Diyos. Lalabanan pa nga niya yung mga gawain ng Diyos mga kapatid Pero kapag wala na silang lakas, wala na si Satanas na nagpapalakas sa kanila, manlulupaypay na sila, mapipilitan sila sumuko sa Diyos, sumuko kay Kristo, para maganap yung pagiging hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, itong si Kristo, mga kababayan. At hindi lamang po yon, para maipakita niya, mapatunayan niya sa mga tao kung gaano kaganda sana ang mundo kung hindi nagkasala ang tao.
Kasi sa pamamahala ni Kristo, sa loob ng 1,000 taon, ipapakita niya yung kagandahan ng paghahari na matuwid, walang korupsyon, walang mandaraya. Mga kaibigan, patas ang paghatol. Walang hindi katulad sa atin ngayon na kung mayaman ka, sa iyo ang hustisya. Pero kung mahirap ka, walang hustisya sa iyo. Kung mapapansin nyo mga kapatid, tama kasi yung mga nagnakaw ng bilyong-bilyong pera dyan po sa DPWH at saka sa ibang mga ahensya pa, halos sa lahat sa DepEd, sa PhilHealth, SSS, DSWD, lahat may korupsyon at matindi. Kasi lubhang demonyo na ang nagahari sa gobyerno natin. Mapapasuko mo ba yan kay Kristo? Lumaban sila. Kaya nga yung mga tao, mga kaibigan, kapag masama ka, kakampi ka ng gobyerno. Kapag matuwid ka, kalaban ka. Ano ibig ko sabihin, mga kaibigan? Alam nyo mga kapatid, yung mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon, hindi ka nila makulong tulad ni Diskaya. Parang gusto pa yatang gawing star witness Nakulong ba mga kaibigan? Bakit hindi nila may pakulong? Bilyon-milyon yung kanyang kinurap. Kasi mayaman. Yung mga tao na nagnakaw lang ng papaya sa palengke, nahuli, ikinulong agad. Tignan mo yung katarantado ng gobyerno natin. Napakabayas mga kaibigan na kung saan walang hustisya sa mga maliliit. Bakit nagnakaw kasi ng papaya yung tao? Kasi gipit na gipit. Ang presyo kasi ng palay napakamura. Lugi. Di ba kayo din ang mga may kasalanan dyan, kayong mga namumuno, mga tarantado kayo? Bakit hindi magnakaw yung tao? Nagigipit, walang ipakain sa pamilya. Mapilitan magnakaw. Nako, itong mga nagpapakabanal tapos gusto pa magpaboto muli. Nawawala na tayo. Naiinis kasi ako mga kaibigan dahil sa sobrang panggigipit itong mga tarantadong mga politiko sa mahihirap. Ang gobyerno natin, napakaganda ang layunin pero yung nakaupo kasi demonyo. Kaya hindi, instead na ibigay sa mga mahihirap yung pera para sa taong bayan, ninanakaw lang ng mga ganid na politiko na ayaw papalit diyan sa pwesto. Gusto siya hanggang mamamatay. Kung sa bagay, mamamatay din kayo. Hintayin nyo lang, mamamatay din kayo. Mga kaibigan na nakikinig, sana po ay maunawaan po natin, no? Kaya hindi po, ang paghahari kasi ni Kristo, gusto niya yung mismo tao susuko sa kanya. Pero yung mga politikong mga tarantado, susuko ba kay Kristo? Lalabanan nga Kaya man ni Kristo silang lipulin lahat. Pero ang Diyos po kasi, kahit masama ang tao, may awa din at gusto niya rin magbago yung tao kahit masama. Kaya nga hindi pa niya kinukuha itong mga tarantadong mga politiko, mga kaibigan, kasi ibig ng Diyos na sana man lang makapagsisi muna sila. Yun ang dahilan, mga kaibigan. Pero kung hanggang maganap na yung talagang kasamaan, yung pinaka-worst na masama ang tao, kaya nga minsan ang Diyos ay nagpapadala ng bagyo, ng lindol, para gisingin ang tao Kasi ang tao kapag walang trahedya na malalaki ay hindi nila maalala. Kahit man lamang pangalan ng Diyos, hindi nila maalala Mga puro katarantaduan ang gagawin Kaya minsan ang Diyos ay nagpapadala ng mga trahedya Mga kapatid. So yan po ang isa sa dahilan para makapaghari po si Kristo, kailangan ikulong niya si Satanas. Kasi kapag wala ng Satanas na umuudyok sa mga tao, yun na mga kaibigan, makapaghari po si Kristo ng matiwasay.
O, napakaraming mga tanong dito, no? Bakit kailangan pa si Satanas ikulong para hindi makapagdaya? At makapaghari po si Kristo, may papakita niya yung ganda ng buhay na walang korupsyon. Mapatunayan niya sa mga tao na kung ito lang sana ang piliin ng tao, ay napakagandang mundo. No, mga kapatid? Bakit kailangan pa siyang kalagan sa loob ng 1,000 taon? Ano ba yung pagkakaiba doon sa 1,000 taon sa panahon natin at sa panahon ng 1,000 taon? Ano ba pagkakaiba, mga kaibigan? Alam nyo, napakaganda po ito Doon sa loob ng 1,000 taon, ang buhay doon, ayon dito sa Isaias, Kapitulo 65, no? Sa versikulo 20, ganito po ang sinasabi. Ito yung pagkakaiba Hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay. Doon po sa loob ng 1,000 taon, wala nang mamamatay na sanggol. Mga fetus, mga sanggol, wala. O nang matanda man na hindi nalubos ang kanyang mga kaarawan, sapagkat ang bata ay mamamatay na may 100 taong gulang, at ang makasalanan na may 100 taon, ang gulang ay susumpain. Tignan mo, mga kaibigan, ang pinakamababang edad na mamamatay doon sa loob ng 1,000 taon ay 100 years. Hindi ka mamamatay kung hindi ka aabot doon. Kung nagkasala ka man, umabot muna ng 100 years, saka kasusumpain. Napakasarap ang buhay kapag si Kristo po ang maghari, mga kaibigan. Sa makatuwid dito, mayroon pang mamamatay sa loob ng 1,000 taon. Pero, tandaan nyo, hindi yung mga nabuhay na maguli ng una ang mamamatay, kundi yung mga normal na tao na nadatnan sa paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Sila yung mamamatay. Pero, walang mamamatay na sanggol. Umabot muna ng 100 taon. Yung mga magkasala naman, habang sila po ay nabubuhay, wala pang 100 taon, hihintayin ang paglilitis sa kanila ng 1,000 taon. Mga kaibigan. So, ibig sabihin, meron pa rin magkasala doon, mga kababayan. Sino? Sino ang naguudyok sa kanila para magkasala? Nakatanim na kasi sa laman ng tao. Dalawa po kasi ang klase ng tao doon Ang tao doon, sa loob ng 1,000 taon, yung mga unang nabuhay na maguli na kasama ni Kristo na maghari sa 1,000 taon. Mga immortal yon. Hindi na mga mamamatay yon, mga kaibigan. No? Hindi na sila magkakasala. Pero itong mga pangangaralan nila at paghaharian nila, mga normal na tao na likas na, yung normal, kagaya natin, na mayroon na po silang yung nature ng laman na talagang nakakagawa po sila ng kamalian. Tulad ngayon, mga kaibigan, na nakakagawa pa tayo ng mga mali. Ganon din dito, mga kapatid. Kahit wala ng Satanas, kaya hindi lahat ng mga kasamaan gawa ni Satanas, mga kapatid. Hindi. May sarili tayong mga nagagawang kasamaan na nagagawa yung sarili natin, hindi lahat kay Satanas. Ang mga tao kasi kapag may natutulog dyan po sa kapilya habang kasalukuyan ang mensahe o preaching, pangangaral, may natutulog kasi. Sabi nila may Satanas daw. Hindi. Hindi. Nature ng laman yon, dahil ang ating laman ay minsan napapagod, na naaantok. Hindi puro na lang Satanas, no, mga kaibigan. Kawawa naman si Satanas. Nasa nature na ng tao yung
kasamaan. Kasi yan yung itinanim ni Satanas sa tao. Nung dinaya niya si Eva at saka si Adan, ipinunla niya yon. Mga kapatid, yun yung tinatawag ni Kibuloy na serpent seed. Nature ng laman. Tawag ko naman doon ay nature ng laman, mga kababayan. Na sabi naman ng Katoliko, na mana nila na kasalanan. Hindi mana yon. Yun ay nature po yon ng laman. Dahil yung ating mga magulang ay ganun ang kanilang laman. Siyempre normal, nung naipanganak tayo, ganun din ang naging ating laman. Pero hindi nila pinasa yon. Talagang na yun ang yun yung tinatawag na nature na talaga ng mga mapapanganak. Iba kasi yung mana Yung mana kasi ay yun? Iba yung mana. Alam naman ng mga kaibigan natin yan, no? So, ang pagkakaiba doon sa 1,000 taon dito sa panahon natin, doon sa 1,000 taon, walang bata o sanggol, fetus na mamamatay. Sa panahon kasi natin ay pwede maraspa yung babae, kung ayaw niyang magkaanak ay iinom lang siya ng gamot pampatay sa bata, no? Doon sa buntis para mamamatay yung fetus, ganon. Pero doon walang mamamatay na bata, sanggol, kundi ang tao mamamatay pagkatapos ng 100 taon. Ang haba, no? Ang haba, mga kaibigan. And then, maliban pa doon, mga kaibigan, ito pa, ituloy natin. At sila'y magtatayo ng mga bahay at ang mga yaoy kanilang tatahanan. At sila'y mga ubasan at magsisikain ng bunga niyaon. So, sa loob ng 1,000 taon, kapag magtayo ka ng bahay mo, ikaw din ang titira. Sa mundo kasi natin ngayon, sa panahon natin ngayon kasi, mga kaibigan, may nagpapagawa ng bahay, pero yung may-ari nasa Amerika. Hindi man lamang niya matahanan yung bahay na kanyang itinayo. Ganun po kasi. Yung mga iba naman, pumupunta doon sa abroad, magiging domestic helper, magpapatayo ng bahay, pero iba yung nakatira. Minsan, yung mga kabit ang nakatira doon, mga kaibigan, no? Pero sa loob ng 1,000 taon, hindi. Kapag ikaw ay nagpatayo ng bahay, ikaw din ang titira. No? Kapag ikaw ay magtanim ng ubas, ikaw din ang kakain. Hindi iba. Sa ngayon kasi, mga kaibigan, magtanim ka ng palay, iba yung kakain. Minsan hindi mo pa nga matikman yung palay Kasi pagkatapos ng anihan ay diretso na sa bodega bibili ka na lang ng palay, ng bigas. Ganon, mga kaibigan. Mag-alaga ka ng baboy, hindi mo matitikman kasi ibebenta mo buo. Wala kang matikman. Ganun po kasi ngayon Pero sa loob ng 1,000 taon, kung mayroon kang tanim, mayroon kang alaga, ikaw din ang kakain. Yan, napakaganda, no? Magkaiba, no? Sabi pa dito, sila'y hindi magtatayo at iba ang tatahan, sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain. Sapagkat kung paano ang mga kaarawan ng punong kahoy ay magiging gayon ang mga kaarawan ng aking bayan. Ang haba, no? At ang aking mga pinili ay mga gagalak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. Ang lobo at ang kordero ay manginginaing magkasama at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. At alabok ang magiging pagkain ng ahas. Sila hindi mananakit o magpapahamak man sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon. So yun ang pagkakaiba. Wala nang patayan doon na
na yung patayin mo yung kapwa mo, wala na. Pati nga yung mga hayop ay hindi na sila kakain ng kapwa hayop. Yung leon na dati kumakain ng yung carnivorous, mga kaibigan, ay kakain na ng dayami. Sabi, no? So, ayun ang pagkakaiba. Pero, meron pa rin mamamatay. Kasi may normal na tao doon. Ba't si Satanas kailangan pa siyang kalagan, mga kaibigan? Bakit kailangan pa siyang kalagan sa loob ng 1,000 taon? Kasi mga kapatid, kung bakit kailangan kalagan si Satanas sa loob ng 1,000 taon, may sinasabi po sa banal na kasulatan. Dito po sa Revelation chapter 3, sa verse 21, ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Kung mapapansin po ninyo, mga kaibigan, ang sabi po dito, yung magtagumpay daw ay kasama o kasasamahin ni Kristo maupo doon sa kanyang luklukan. Yung mga nasa loob ng 1,000 taon, walang Satanas na dumaya sa kanila. Walang Satanas na nag-udyok sa kanila upang gumawa ng kasamaan. Ito yung isa na maaaring dahilan kung bakit kailangan kalagan si Satanas sa loob ng 1,000 taon para makapagdaya muli sa mga bansa, para makita ng Diyos kung gaano katibay ang pananampalataya yung mga napangaralan sa loob ng 1,000 taon. Kasi unang-una, mga kapatid, madali lamang po silang sumampalataya sa Diyos kasi walang Satanas na nag-uudyok sa kanila. At yung mga nangangaral pa doon ay mga kasama na ni Kristo. So napakadali po ang kaligtasan doon sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, para makita po kung gaano katibay, para mapabilang sila sa mga tinatawag na nagtagumpay, kailangan sila'y masubok. Kailangan sila'y subukin. Kaya ang Diyos, mga kapatid, ang dahilan kung bakit kakalagan niya si Satanas sa loob ng 1,000 taon, mandaya muli si Satanas. At doon makikita ng Diyos yung tibay ng pananampalataya itong napangaralan. Ito kasi yung mga tinatawag ng Biblia doon sa Revelation chapter 12 verse 17 na nalalabing binhi ng babae. Mga kapatid, nalalabing binhi ng babae. At ang isa pa, mga kababayan, para si Satanas na po ay maibulid na. Kasi hindi pa naibulid sa impyerno nagapos pa lang at naibulid pa lang sa kalaliman kasama ng mga kanyang mga anghel. Pero kailangan siya ay pakawalan para maibulid siya yung sa impyerno. Para makumpleto yung kanyang kasamaan. No? Mga kapatid, yun ang isa sa dahilan kung bakit kailangan siyang kalagan. At kung bakit kailangan magkaroon ng 1,000 taon para mapasuko po ang lahat ng paghahari dito sa lupa. Kasi ulitin ko, hindi po mapasuko yung mga naghahari sa lupa hanggat hindi nakakulong si Satanas, mga kababayan. Pero kapag nakakulong na si Satanas, madali na pong pasukuin ang mga tao. Dito sa verse 24 ng unang Korinto, sa kapitulo 15, kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatuwid bagay ang Ama,
pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat ng kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huli ang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Kung mapapansin po ninyo dito mga kaibigan, ang dahilan ng 1,000 taon para mapasuko lahat ng paghahari dito sa lupa. Susuko sila lahat sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Mapasuko niya lahat. Kasi hanggat andyan si Satanas at hindi nakakulong, hindi po mapasuko ni Kristo lahat ng mga paghahari. Kaya niyang lipulin, sabi ko nga, pero ang gusto ng Panginoong Diyos, yung voluntaryo na sila po ay susuko. Mga kaibigan, kasi mahal niya kahit masama man ng tao, binibigyan pa rin ng Diyos ng pagkakataon para makapagsisi. Mga kaibigan. So pagkatapos ng wakas ng 1,000 taon, si Kristo bilang hari ng mga hari, maganap na yung titulong hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, isusuko niya ngayon ito sa Ama, yung kanyang paghahari, isusuko niya. Para ang Diyos naman ang magiging hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Para maganap kay Kristo yung titulo na yon at sa Ama, mga kababayan. Para maganap, isusuko niya yung kanyang paghahari at ang Diyos na ang lahat sa lahat. Yun po mga kapatid. At kung meron po kayong mga katanungan o pagdududa, maganda po mga kaibigan na inyo pong i-clarify para mas maganda po mga kaibigan. So sana po ay nagkaroon tayo ng idea. Hindi ko sinasabi na paniwalaan nyo ito agad. Pwede nyo itong usisahin, pwede nyo itong magiging step para lumalim pa ang ating pagkaunawa tungkol po sa banal na kasulatan. Maraming salamat po sa lahat na nakasubaybay lagi. Hanggang sa muli po mga kaibigan, kita-kita po tayo.